Si Ali Bainat ay ipinanganak sa Australia noong February 16, 1982. Isa siyang Australian businessman at sa batang edad ay nagmamay-ari na ng isang security at electrical company. Si Ali ay pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Hindi lang sila basta mayaman, kundi sobrang yaman. Sa katunayan ay limpak-limpak na salapi ang nakatago nila sa bangko. Pagmamay-ari nila ang malalaking international business sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman kailanman ay hindi naranasan ni Ali na mamroblema sa pera katulad ng karamihan. Ngunit taong 2015, dumaan si Ali sa isang medical examination. Dito niya napag-alaman na mayroon siyang malalang sakit. Isang cancer na hindi malaman kung saan niya nakuha. Isa pa sa ikinalugmok niya ay nang sabihin ng doktor na nasa stage 4 na ang kanyang cancer at may taning na rin ang kanyang buhay. Ayon sa doktor, may 7 buwan na lamang umano ang nalalabi sa kanyang buhay. Kung tutuusin, sa yaman ni Ali ay kaya niyang dugtungan ang kanyang buhay gamit ang kanyang limpak-limpak na pera. Yung 7 buwan na taning sa kanya ay pwede niya sanang paabutin ng mahigit 1 taon. Ngunit naisip nito, magsasayang lang umano siya ng lakas at pera dahil alam niyang ang ending nito ay mamamatay rin siya. Dahil sa biglaang balitang ito sa kanya, ay nakapag-isip-isip si Ali na sa 33 taon ng buhay niya ay wala siyang nagawang kapaki-pakinabang man lang. Dahil dito, naisip niyang gawing makabuluhan ang nalalabing oras niya sa mundo. Naisip niyang tumulong sa kapwa niya. Noong mga oras na yon, ay binago ng sakit niya ang kanyang pananaw sa buhay. Nagdesisyon siyang ibenta ang lahat ng kotse niya, relo at mga mamahaling gamit. Maging ang kanyang mansyon ay binenta niya rin. Ang lahat ng pinagbentahan niyang ito ay dinonate niya sa charitable Muslim organization sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto niya na bago man lang siya mawala sa mundong ito ay mayroon siyang mabuting nagawa at hindi masayang ang kanyang buhay. Tuluyan niyang binago ang kanyang pananaw. Gusto niyang mamuhay ng simple, nang malayo sa karangyaan at tukso. Gusto niyang mabuhay nang wala ang lahat ng meron siya ngayon. At habang kaya niya pang bumiyahe, ay napagpasyahan niyang pumunta ng Africa at doon niya ginawa ang kanyang unang pagtulong. Napagpasyahan niyang tulungan ang lugar na ito dahil isa ito sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. At sinunod niyang puntahan ang halos 100 bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapagpatayo na rin siya ng preschool para sa mga bata gamit ang kanyang sariling pera. Nagpatayo rin siya ng mga ospital at pabahay sa mga nangangailangan. Ilang mga hospital, bahay at simbahan ang paulit-ulit na pinatayo niya sa iba't ibang panig ng mundo. Dito niya inubos ang kanyang pera at lakas. Dahil dito, libo-libong tao ang natulungan niya. Sabi nga ng mga kaibigan niya sa kanya, ay isa daw siyang milyonaryo na walang pera. Well, totoo naman, dahil inubos niya ang kanyang pera sa pagtulong sa lahat ng nangangailangan. Aniya, isang himala ang lahat ng nangyaring pagtulong niyang ito at ito lang umano ang tanging nakapagbibigay lamang sa kanya ng walang hanggang saya, kapayapaan ng isip at puso. Ganito pala umano ang pakiramdam ng mamuhay ng masaya at simple. Tunay nga daw na walang kapantay na saya ang nararamdaman niya noong mga oras na yon. Ayon pa sa kanya, ang sakit niyang ito ay tila isang regalo pa para sa kanya dahil na-realize niya ang totoong halaga ng buhay. May 29, 2018, ito ang araw ng pagkamatay ni Ali. Ang 7 buwan na taning sa kanya ay umabot pa ng 2.5 taon. Siya ay inilibing sa Australia kung saan siya pinanganak. Sa araw na ito, napakaraming nakiramay na tao ang nagpunta sa kanyang burol. Mga taong hindi niya personal nakilala upang pasalamatan siya. Sa sobrang dami ng tao, ay kailangan na nilang magsara ng ilang daanan. Ilang taon na nga ang nakalipas,
Ngunit ang alaala na iniwan ni Ali ay patuloy na namamayani sa puso ng lahat ng mga taong kanyang natulungan. Anong masasabi nyo sa kwento ng buhay ni Ali? Just comment your reaction and don't forget to follow our page, Showtime PH, for more updates. Thank you for watching and see you all on our next video.